Japper Sniper ay minulto po ng kanyang lulo. Opo. At si Japper Sniper po ay bibili po ng multicab. Bibilhan ako ng multicab. Yan po ang mapapanood natin. So, inggan po natin ang video o mensahe ni Japper Sniper bago po tayo gumawa ng komento. Oh my God! Wow! Patungkol po sa multicab. So, without a further ado, let's begin. Baka malaman nung ano eh. Baka malaman. Uy, yawag! Yawag! 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 Putang ina! Akala ko sinulo. Nagkatid lang ako ng tubig. Yaw, kinabahan naman ako doon. May tao man sa gilid ko. Hayop. Tubig. Ayan. Sabi ni Dodoy T. Oh, after 3 years, tapos standby lang sa balay kay OFW ko pa nagsara magamit sa papana ko. Basta, idol, ayaw jud palit anak kay kahinalo kos mga problema na. Ayun! Okay na yun, okay sa akin yun. 3 years after, bago siya nagloko. Normal talaga yun, mga kasoward. Ito kasi, ito, ang aking advice sa atin lahat dyan. Kasi siyempre, naging driver din ako. Marami din ako nahawakang sasakyan. At pag meron kang sasakyan, no, sa mga may balak na magkakaroon ng sasakyan, ang sasakyan, mga kasoward, ay nasisira talaga yan. Usually, ang itinatagal ng mga sasakyan, bago maglabasan yung mga sakit-sakit niya ay 5 years or 3, 4, 5. Medyo may lalabas na yung mga sakit-sakit na. Kaya ang ginagawa talaga ng iba, after 5 years, nagpapalit na sila ng sasakyan. No? Yung mga mayaman. Masisira at masisira talaga yan. Ngayon, kung gusto nyo tumagal ang inyong mga sasakyan, huwag nyo pong hintayin na magkaroon ng problema. No? Kapag bumili ka ng sasakyan, gamit ka ng gamit, huwag niyo pong hintayin na mararamdaman niyo na merong kakaiba. Merong kakaiba sa takbo, may nararamdaman kayo sa makina. Huwag niyo hintayin na ganun. Maintain niyo po ng mabuti. I-maintain niyo na maayos. Kapag kailangan na i-change oil ninyo. Kapag nakita ninyo na ang brake pad ay medyo nipis na, palitan na ninyo. Huwag niyo hintayin na magkakanipis ng ganun. Ganyan po, para tumagal po ang inyong makina, ang inyong sasakyan. Well-maintained po dapat ang kailangan. Kaya po, nasisira ang ibang mga sasakyan dahil po, hindi na-maintain ng maayos. Human error na po yun, hindi po yung kasalanan ng makina. Yan. So, kapag kayo ay gumagamit ng sasakyan, na nagrereklamo kayo, pero nagamit yung katulad, nagamit mo ng 3 years, sulit na yun. Kahit na masira yun, sulit na yun, 3 years, na bago siya nagloko. Okay na yun. Makina. So, maintain nyo lang. Tingnan nyo yung aking sniper. Yung sniper ko, yung halos kasabay yun ng rider ni Kabugoy, di ba? Yung bumili ako ng sniper noon, yung Bumbleweird. Ang makina noon ay hindi pa nga dapat i-change oil, change oil ko na yun. Maintain ko ang makina talaga noon. Inaalagaan ko ang makina. Ilang beses na orat na disgrasya yun. Pero ang makina nun hanggang ngayon napakaganda pa rin. Kasi nga mini-maintain ko siya. Ganun lang dapat. So kapag may sasakyan kayo, pag lumagpas po yan sa time na dapat palitan na yung mga ibang mga parts, kasi meron talagang maintenance. No, kapag lumagpas yan, masisira at masisira talaga yan. Kasi na overuse na na-overuse na yung mga parts, na-overuse na yung ibang mga parts ng mga sasakyan. So, magkukos talaga ng damage yun. So, ang gagawin ninyo, huwag nyo pong hintayin na magkaroon kayo ng problema sa sasakyan bago nyo ipaayos. I-maintain nyo pa na mabuti. Unahan nyo na po. Tatagal po ang makina ninyo sa sasakyan. Pero gusto ko yun, okay yun.
3 years mo magagamit. Panalo na yun. Salamat sa lahat ng mga nakiramay. Yung aking amo dati, yung amo ko wala mang naging problema sa mga sakyan, pero after 5 years talaga nagpapalit siya ng sasakyan, kasi kahit na maintain mo yan, mararamdaman mo talaga ang medyo may kakaiba na sa makina, hindi na ganun kaganda. Ganun. Kahit pa mayroon kang mekaniko, wala kang gagawin doon. Ang mekaniko ay laging mag-aayos na lang yan. So, kung may kaya naman natin, palit ng sasakyan. 5 years. No? Kung kaya, pero kung hindi, maintain lang. Dodoy T, idol, PM mo ako kung need jud kag multicab kay daghang scammer diha na ako'y kaila na kumpanya sa Cebu. Legit siya. Idol, ikaw pa mamili sa color or makina. Sige, pagka bibili ako. So, ayun nga po mga kuys, mga guys, no. Well, hindi naman talaga nagmulto yung lolo ni Idol Japper Sniper, no. Condolence Dol. At yung about naman po sa multicab, well, mayroon po tayong multicab noon at ibinenta po natin. Bakit po? Ano pong dahilan? Well, ito po yung basic po na talagang problema o negative po sa mga ganung mga klaseng mga surplus mga kuys, no. But, gawa po yan ng multicab. Gawa po yan ng Japan mga kuys dahil nga po Suzuki po iyan. At yung nabili po natin, ito kwento ko lang sa inyo mga kuys sa way back on 2019, nakabili po tayo ng Transformer DA64. Well, DA64 yung makina. Suzuki minivan. Well, maganda po kasi pwede po, napakarami pong pwede masakay dahil nilagyan ko po sa hulihan. Ayan po, kita nyo sa picture, nilagyan ko po sa hulihan ng dalawang folding na upuan. Tapos yung sa gitna, pwede upo dyan 5 or 4 na tao basta hindi lang masyadong kalakihan. Sa likod po, pwede po 3, 6 or 2 ng 4 lahat kung hindi po kalakihan. At sa front seat naman po ay pwede 2 pero bawal po yun sa LTO. Pinagbabawal na technique yun. Isa-isa ng driver at yung sa kabila po. Yung kita niyo mo kuys magayas, fully loaded po yung binili natin. Nagkakahalaga po iyan ng 275,000 kasama yung shipment yan papunta po sa lugar namin sa Butuan City dahil po binili po natin yan sa Cebu City. At ayan po ay, bakit nasabi kong fully loaded mga kuys magayas? Dahil mayroon pong aircon. Kasi yung mga ibang mga multicab mga kuys wala pong aircon. Ayan, mayroon pong aircon. At tapos nagpalagay din po tayo ng accessories niya, front and back camera. Tapos yung stereo niya mga kuys, touchscreen na po iyan. Yan, hindi po original yan, ay talagang accessories yan ay pinilagay po natin. At yan po umabot ng 275 or 265 kasi yung 10,000 shipment yun, 265,000. Ang original na price po niyan po is 220,000. Mali po yung may nag-comment kasi doon sa video ni Japper Sniper na 150k daw. Wala, hindi yun, baka second-hand na yun. Hindi na surplus yun, hindi yung first owner yun. O baka ibang klase yun. Well, ang kasagaran namang mga basic na mga negative niyan mga kuys, yung mga sira, mabilis masira dahil nga siguro mga 15 years na yan doon sa Japan at pinadala yun dito. Well, mga kuys, mga guys, nalaman po natin na 100 pala yan. Anong ibig sabihin ng 100? 3 piraso na unit, bibilhin na doon sa Japan, 100,000 pesos. Well, kung ito mga kuys, yung nakita itong photos na ito mga kuys, mga guys, yan po. Hatiin po yan para po mapasok sa container van. Ayan po, ipagpatong-patong yan sila para marami po mapasok sa container van. Pat umaandar po yung makina niyan. Siguro mayroon din naman siguro lahat, may konting diferensya lang kaya hindi umaandar. Tapos, alam niyo naman doon mga kuys magayas is right-hand drive. So pagdating ito sa Pilipinas, i-convert nila yan ng left-hand drive. Tapos, papaganahin yung makina. Tapos yung pinutol na bubong, ano yun? I-reconnect ulit yun. I-weldingin yun. Tapos, bagong papel na yon. Well, yung sa akin kasi mga kuys magayas, made to order yon. So, nag-down ako ng 10,000. And the rest naman, pag matapos na, saka na yung the remaining balance. Yeah, yung 10,000 mga kuys magayas, pwede po ikaw mismo pumili ng anong color na gusto mo. Ayan po. Ay, may nakalimutan ko mga kuys magayas, dahil nga po umabot pala yun ng 265,000. Dahil yung roof track, 5,000 din yung mga kuys. Roof track, tapos yung sa likod, 5,000 din yun. Sa likod na upuan kasi wala naman ang original niyan kasi walang upuan sa pinakalikod niyan. So pinalagyan natin ng folding. Tapos yung camera front and back, tapos yung touchscreen stereo, tapos yung mga ring visor, yan po ang idinagdag po natin. Tapos yung sa likod,
Meron din nilagay natin doon para medyo bagwapo yung anong term niya, kalimutan ko na yung pangalan niya. Yung sa likuran sa bubong may ganun siya. So kaya umabot siya ng 265,000. But yung original niyan is 220k lang po. Ayan po. Yan po kasi gusto ni Idol Jumper Sniper kung bakit na bilis na nasira. Pero sa akin mga kuys mga guys, tatlong taon yon. Eh alam niyo naman mga kuys, si Father hindi naman basta magpatakbo lang, hindi naman siguro niya i-check yung tubig. Ang kailangan talagang babantayan mo dyan mga kuys mga guys, no, yung radiator talaga mga kuys na hindi po talaga siya maubusan ng tubig. Kasi gaya ng sa akin, naubusan po siya ng tubig kasi Papa, hindi naman kasi siya marunong mag-maintain ba. Basta lang mo tumakbo, tatakbo. Nung time pala noon, nung dito pa ako sa Saudi Arabia, ay namatay na yung makina. Nagduda na ako, baka overheat yun. Yun nga, overheat mga kuys mga guys. No? Dahil nga, hindi niya napansin, naubusan pala ng tubig yung radiator. Kasi pag sikanhan mga kuys, mga surplus, ay talagang, alam niyo naman maganyan. Ilang taon na yan doon sa ibang bansa. So, kailangan mo talagang i-maintain yun. Pero yung sasakyan ko mga kuys, hindi pa abot ng 5,000 yun nang natakbo. Pinapa-change oil ko na yun. Ang problema lang, hindi napansin ni Papa, yung reservoir o yung radiator na naubusan pala ng tubig. Well, ang sabi naman ng mga mekaniko mga kuy, kasi yung sa akin medyo talaga palyado, yung gumaganon yung yung makina niya, pati yung katawan. So, ang diferensya pala noon mga kuy magayas is yung ignition coil niya, yung sa gitna hindi po gumagana, at pinalitan po natin. Parang ganun pa rin. Mula po nung umandar po yung sakit niya after 3 years sa akin, hindi naman masyadong patakbo yun kasi nasa bahay lang yun eh. Yung naubusan ng tubig. Yung sa akin mga kuy kasi nagka-overheat na siya, so yun. Tinanggal nila yung cylinder head dahil baka daw yung barbula sa ilalim ay manipis na. Yun nga, manipis na. Pero yung hindi naman yung buong makina binaklas o binuksan. Yung cylinder head lang po, yung siguro alam nito ng mga mekaniko, yung mga driver, kung saan banda yung cylinder head. Doon po yung nakalagay yung mga barbula, yung mga ignition coil, yun po doon. Yung timing chain, dyan po. So yun lang po ng mga coils. Hindi naman masyadong mahal naman talaga yung ignition coil. Nasa siguro, hindi maabot ng 1,000 yun yung mga surplus lang. Ano po. Kaya ito, kasi gusto ni Idol Jumper Sniper kung ano talagang ito ang ma-recommend ko sa iyo, Idol Jumper Sniper Ang bilhin mo, huwag po yung automatic. Kasi yung sa akin automatic, ang hirap po talaga. Pag yung sa mga matarik, pag bundok, lalo na sa probinsya, ang daming bundok, talagang usad pagong po siya pag paakyat. Pero wag ka, pag plain yung karsada, yung walang paakyat, hindi matarik, naku, ang bilis mong tumakbo sa mga yan. Yung sa akin, transformer, kaya ang ma-recommend ko ni Idol Jumper, yung bagong, yung latest na model yun, yung Wigon. Okay? Yung Wigon, Idol Jumper Sniper, tapos wag po yung automatic, manual maganda. Opo. Manual maganda, tapos yung bagong yan, Wigon. Kasi yung transformer, medyo, medyo luma-luma na. Kasi yung bago ngayon, yung Wigon na siya, yung Wigon Smiley, ganun siya. So, yun lang po masasabi natin, Idol Jumper Sniper. Dahil umabot ka sa dulo ng ating video, please follow, like, and share. Ay, tika na nga pala, no? Kung gusto nyo nga palang bumili, Idol Jumper, ito ilalagay ko po dito. Ito po yung napaka-legit po talaga na nagbibinta or sealer po ng multicab. Mid-order po siya, si Ariel Canite, yan po. Kasi mayroon po nangyari dito, kasamahan ko po ditong couple dito sa Saudi mga kuys na scam po sila, no, po sila nagpagawa sa may Davao. Yun nga na. Nawala, lipad yung pira ng mga kuys. Sayang talaga yung pira nila. Siguro na sa 100 na yung nahulog nila. Kaya huwag po kayong basta-basta magtiwala sa mga makita lang sa social media, sa Facebook. Ito, legit na legit to. Ikaka-recommend ko talaga ito dahil nasubukan ko na ito. Diyan po ako bumili ng aking multicab. Yan, si Ariel Canite from Cebu po. Ayan po. Okay? Dahil umabot ka sa dulo ng ating video, please follow, like, and share. So for now, I'm Carl Pilipinas. God first, God bless all. Peace. Have a blessed Sunday.